Ang unang naramdaman ko nang makita ko sa wakas yung bagong biling bahay ni Ate Chloe ay walang iba kundi excitement. Natapos na rin kahit papaano yung era na kung saan palipat-lipat kami ng bahay at parenta-renta. Bukod kasi sa madaming bawal kapag nagre-rent kami tulad ng pets, nakakainis din kasi na magkaroon ng quote heartless unquote na landlady o landlord. Kaya naman ibinuhos namin ang aming buong lakas sa pag-aayos at pagpapaganda ng bahay para makalipat na rin kami. Andyan yung nagpintura kami ng dingding at nagdikit pa nga ng mga vinyl sa sahig. Sa araw ng aming paglipat, nagkaisa kaming ayusin ang aming gamit na bitbit namin mula sa bahay na kung saan kami unang nagrenta at halos ilang araw din kami naging busy dahil sa kaka-organize ng aming mga gamit. Madalas pagod kami at antok dahil minsan ay gising pa kami ng madaling araw para lamang maayos ang lahat. Pero worth it naman dahil matapos ang aming paghihirap, napalitan din ito sa wakas ng ginhawa dahil sobrang ganda ng kinalabasan ng aming bahay. Homey at welcoming. Yun nga lang, hindi lamang pala sa mga tao. Sa cluster na aming tinitirahan ay dadalawa pa lang kami na pamilyang umuukupa. Ang iba ay bakanteng bahay na. At dahil nasa dulong bahagi kami, ang gilid namin ay puno ng matataas na damo at bahay din. Ngunit napakadilim at medyo sira na nga yung ibang parte dahil sigurado matagal nang hindi natitirahan. Bago lamang din ang subdivision na ito, kaya lang may pagkaliblib kaya siguro walang masyadong bumibili ng lote. Sa totoo lang, Sir Red, eerie yung parte ng damuhan sa gilid ng bahay namin kahit umaga. Imagine kung umaga at sikat na sikat ang haring araw, eerie na. What more pa kaya pag sumasapit ang gabi? Andun yung pakiramdam na laging may nakamasid sa amin. Hindi lang ako nakakaramdam nun, kahit pala yung kapatid ko. Alam naman din namin kasi ang kwento sa likod nun. Ilang gabi matapos naming maayos ang lahat sa bahay ay sabay-sabay nga kaming nanaginip. Hindi ko alam kung paano nangyari pero natuklasan na lamang namin ito kinabukasan. Ako, si Ate Chloe at yung isa ko pang ate na si Julie. Parehas kami nang nakita ni Ate Chloe. Isang babae na hinahabol ng nakaitim na lalaki. Takot na takot yung babae habang umiiyak at hinahabol ito. At nang mapadpad siya sa mismong pwesto ng damuhan na nasa gilid ng bahay, ay wala siyang awang pinagsamantalahan at ginawan ng kahayupan. Dahil nanlaban ang babae, pinagsasaksak ito at muling pinagsamantalahan. Ang kanyang palahaw at ang paghingi ng saklolo ay umuugong pa din sa tenga ko hanggang sa magising ako, kaya naikwento ko ito kina ate. Doon namin nalaman na parehas kami ni Ate Chloe ng panaginip. Pero ang pinaka-nakakahilakbot sa lahat ay ang napanaginipan ni Ate Julie. Nang gabing iyon, hindi lang pala basta dinalaw sa panaginip kundi binangungot talaga siya. Hindi man niya nakita yung babae na pareho naming nakita sa panaginip ni Ate Chloe, kundi ang nangyari, Sir Red, siya yung mismong babae sa panaginip namin. Yung lalaki nakaitim daw
ay pumatong sa kanya at kitang-kita niya ang pagkinang ng matalas na dulo ng kutsilyo nang itaas nito iyon sa ere. Base sa kwento ni Ate Julie, ramdam daw niya ang galit para sa lalaking iyon at takot dahil pilit na itinatarak ng lalaki ang mahabang kutsilyo sa katawan niya. Nagising na lamang siyang habol ang hininga at mangiyak-ngiyak. Hanggang sa naikwento nga namin Sir Red sa tiyahin naming nagbenta sa ate ko ng bahay ang mga napanaginipan namin. Napag-alaman namin na ang parting ito pala ay dating sakahan at tapunan ng mga sinasalvage noong araw. Itago niyo na lang po ko sa pangalang Deirdre. Ang kwento ko po na ito ay nangyari noong ako ay nag-aaral pa sa aking pangalawang kurso sa Baguio City. Ang mga sumusunod po ay nangyari sa magkakaibang pagkakataon. Ang una ko pong kwento ay naganap sa loob ng isang classroom habang meron pa po kaming klase. Ako po kasi yung tipo ng tao na laging nasa hulihan po umuupo at nangyari ito noong 6 to 7 p.m. class namin. Habang naghihintay po na matapos ito dahil ilang minuto na lamang ang nalalabi, naging maingay na ang iba kong mga kaklase. Ako naman, nag-aayos pa lamang ng gamit nang magulat po ako dahil may narinig akong sumitsit sa gawing likuran. Dahil nakuha po nito ang atensyon ko, tumingin ako kaagad upang malaman ko rin kung sino iyon. Pero dahil meron pa nga din pong klase at iisa lamang din ako doon sa likuran ng classroom na nakaupo, natitiyak ko po talaga na wala pong kahit na sinong taong naroroon. Dahil din sa kuryosidad at upang matiyak, tinanong ko ang aking mga katabi pero maging sila ay nagtaka sa aking itinanong. Ang isa pa, wala naman daw silang nadinig na sutsot. Niloko pa nga po nila ako noon Sir Red kung ano-ano daw kasi yung naririnig ko at baka nalipasan lamang daw ako ng gutom. Sinigurado ko naman sa kanila na meron akong nadinig. Doon ko nga tuloy maikokonekta ang ilan sa mga nadidinig ko rin na kwento ukol sa aming university, lalong-lalo na ang mga nagpaparamdam daw sa building na ito. Pangalawang pangyayari naman po ay nangyari din sa same building at same floor. Ito naman po ay 7 to 8 p.m. naman nangyari. Maaga po akong natapos sa quiz namin noon kaya maaga din po akong pinalabas sa classroom. So habang naghihintay sa labas ng aking mga kaibigan, pumunta po muna ako sa lobby ng naturang building. Sigurado naman din ako noon Sir Red na wala na pong sino mang estudyante at ako lamang din ang naroroon sa lugar nung oras na ako ay tumambay doon. So habang naghihintay, naramdaman ko po na parang merong dumampi o dumapo na kung ano sa likuran ko. As in malapit po siya sa gawin ng aking balikat hanggang sa leeg. Napakapatuloy ako sa likod ko dahil ang isip ko ay baka may nalaglag na kung anumang dumi o kaya ay dumapo na ipis. Pero wala naman po kong nakapa. Saktong lumabas yung isa ko pang kaklase habang ako ay nagtataka kung ano yung naramdaman ko. Tinanong ko tuloy siya agad at sinabi ko kung ano ang nasa likod ko. Wala naman daw na kahit na anong dumi o
o anumang insektong naroroon. Hindi ko alam pero sa kung anong dahilan naisip ko na meron siguro akong hindi nakikita na kumalabit sa akin. Take note, ito rin po yung same building at same floor kung saan ko unang naranasan yung sit-sit sa aking likuran. At ang huli ko naman pong kwento ay nangyari habang paalis na ako sa university, and that was around 6 p.m. Ang lugar na aking nilalakaran kasi ay ganito. Sa kaliwa ko po ay ang usual na sidewalk na dapat lakaran ng mga tao. Sa side ay ang parking ng mga sasakyan. Sa oras na iyon ay naglalakad po ako sa banda ng parking ng mga sasakyan. Wala akong kahit na sinong kasabay o kahit man lang sa gilid ko. Wala din akong kasalubong. So habang naglalakad po ako, napaatras na lamang ako dahil naramdaman ko po talaga na parang may kumapit sa balikat ko at nanggaling sa aking likod. Pinansin ko yung aking balikat dahil baka ito ay nahulugan lamang ng kung ano, and the worst, dumi ng ibon sapagkat open po yung lugar kung saan na ako naroroon. Subalit wala naman din akong nakita na kahit na ano. Ang sumunod na lamang na pumasok sa isip ko ay ang tumingin sa likod dahil naroroon pa rin talaga ako sa kaisipan na baka kaklase o kakilala ko lamang ang naroroon at binibiro na naman ako. Subalit laking hilakbot ko nang makita ko talaga si Red na ako lang ang mag-isa at wala rin pong katao-tao sa aking likuran. Tumingin ako sa kabilang banda. Doon po sa kung saan naroroon yung sidewalk, baka sakali na naroroon tumakbo yung mga kaklase o kakilala ko. Ngunit wala din pong katao-tao doon. Natakot na talaga ako doon, Sir Red. Pinilit ko talaga na alisin sa isip ko ang lahat ng katatakotang iyon. Hindi ko pa rin po maipaliwanag, Sir Red, hanggang sa kasalukuyan ang mga naranasan ko sa lugar na iyon. Yung eskwelahan nga po pala namin, Sir Red, lalo na yung nilalakaran, ay tapat po ng isang ospital. According sa lahat ng mga kwentong nagpasalin-salin sa aming university at maging yung mga malalapit sa lugar. Ang lugar po na kung saan ako nakaramdam na parang may humila sa akin ay malapit raw sa morgue ng ospital na iyon. Nangyari po ito, Sir Red, nang ako po ay magpunta sa hotel dahil niyaya ako ng aking mga kabarkada na uminom. Yung isa ko din po kasing barkada, Sir Red, ay mahilig po talagang mag-hotel kapag umiinom. So around 5 p.m. nang makarating po ako doon at ang dami na pala nilang nainom ng sandaling iyon. So dumating ang alas 10 hanggang alas 12 na nga ng hating gabi. Confirmed na bagsak na halos ang lahat. So dalawa na lamang kaming gising nung isa ko pang kaibigan. 7 po kasi kami noon sa isang room. Nakakagulat nga kasi dapat yung guest ay until 11 p.m. lamang pero dinedma lamang nila at wala pa talagang umuuwi kahit isa. So hindi kami natulog nung friend kong iyon kaya ang ginawa na lamang po namin ay naglaro ng baraha. Hanggang sa alas 3 na nga ng hapon ay wala po kami talagang humpay at parang ang pamorningan na nga talaga, Sir Red. Hanggang sa makita namin yung view sa labas. Yung friend ko nag-decide na hawiin yung kurtina sa bintana hanggang sa bumalik na naman kami sa paglalaro. Maya-maya pa
Nagulat na lamang po ako kasi may lalaking naglalakad sa labas ng bintana. Ang mas nakakahilakbot kasi dito, Sir Red, nasa 8th floor po kami. Sinabi ko kaagad sa friend ko yung nakita kong iyon at inantay pa talaga namin kung babalik pa. At walang ano-ano, bumalik nga talaga, Sir Red, yung nakita kong lalaking naglalakad. Hanggang sa napagtanto namin, base sa kanyang suot nung oras na iyon, construction worker pala. Natakot kami nung una pero dahil nga sa bumalik siya at alam naman namin talaga na walang kahit na anong paranormal na naganap, nawala yung naramdaman naming kaba. Si Manong pa nga ay natawa sa amin at nangiti na lamang din kami dahil sa kanyang tila pananakot. So nakailang game pa po kami noon, Sir Red, hanggang sa inantok na rin po kami. Kaya natulog na rin kami kahit na busy po si Manong sa paggawa sa labas ng hotel. Sa katunayan nga nun, Sir Red, may 5 to 8 times namin siyang nakita na nagpapabalik-balik doon sa labas ng bintana. Paggising po namin kinabukasan, we checked kung ano ba yung ginagawa ni Manong construction worker kagabi sa labas ng hotel. To our surprise, Sir Red, walang kahit na anong edge or kahit na anong pwedeng tapakan ng tao sa labas ng room namin. As in straight, wala din pong ginagawang construction na naroroon sa labas kaya mas lalo po talaga kaming natakot. Walang ginagawa sa ibaba o kahit doon po sa 8th floor kung saan kami naglagi. Nagulat kami kasi kung paanong padaan-daan si Manong sa labas ng bintana sa tapat ng room namin nung madaling araw. Sa katunayan nga, Sir Red, kapag naaalala ko ito ay kinikilabutan talaga ako ng husto. Until we decided up to this point na wag ikwento ang katatakotang karanasan namin na iyon sa iba pa naming kasama na uminom nung gabing iyon. Kung nagustuhan mo ang kwentong katatakutan na ito, hit like, leave a comment at i-share ang ating episode sa inyong social media. Suportahan ang ating writer sa pamamagitan ng pag-follow sa kanyang social media. Check the links sa description section. Don't forget to hit that subscribe button at ang notification bell for more Tagalog horror stories, series, and new segments. Suportahan din ang ating mga brother channels, ang Sindak Short Stories for more one-shot Tagalog horrors. Gayon din ang Hilakbot Haunted History for weekly dose of strange facts and hunting histories. Hanggang sa susunod na kwentuhan, maraming salamat mga Solid HTV Positive. Mga Solid HTV Positive, ako po si Red at inaanyayahan ko po kayo na suportahan ng ating bunsong channel, ang Pulang Likido Animated Horror Stories. Subscribe na or else. Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio. Your first 24/7 non-stop Tagalog horror stories Sa YouTube.